Mula sa hirap, 10 steps para umangat sa buhay. Kumusta mga kaaral? Welcome sa isang serye na maaarang literal na magbago ng buhay mo. Ang paglalakbay mula sa pagiging kapos, papunta sa pagiging may ipon, may pangarap, at may direksyon. At tandaan mo to, walang nakakapili kung saan ka ipapanganak. Pero may choice ka kung paano ka mamumuhay at kung paano mo iaahon ang pamilya mo. Ito ang mindset ng bawat Pilipino na kaahon mula sa wala. Kung walang magbabago sa kilos ko, walang magbabago sa buhay ko. Kaya ngayon, sisimulan na natin ang 10 steps para tuluyang makatakas sa kahirapan. Ang tatlong kalaban. Ayon sa mga pag-aaral, ito ang tatlong madalas na dahilan kung bakit maraming pamilyang Pilipino ang hirap makaahon. Una, di nakapagtapos ng high school. Alam nating may problema ang sistema, pero kung galing ka sa hirap, malaking tulong ang basic education para makakuha ng stable na trabaho. Pangalawa, maagang pagbubuntis. Kapag pumasok ka sa responsibilidad na hindi ka handa, parang tinanggalan ka ng lakas bago ka pa man magsimulang lumangoy. Pangatlo, walang stable na partnership. Mas magaan ang buhay kapag may katuwang ka. 2 ulo, 2 sahod, 2 lakas. At para makaahon, kailangan mo ng 2 bagay. Una, predictable na kita. At pangalawa, access opportunities para umangat. Kung wala ka nito, mahihirapan kang makaalis sa kapagkabaon. Pero good news, may paraan. Step 1. Tanggapin na kailangan magbago. Kausapin mo ang sarili mo. Tanungin mo, kung ganito pa rin ako after 5 years, happy ba ako? Maraming Pilipino ang nasasanay sa hirap. Kahit puno ng stress at pag-aalala, nagiging normal na lang. Pero para makaahon, kailangan mong maging bagong tao. Hindi uubra ang dating ugali, dating diskarte at dating mindset. Kung gusto mong mag-iba ang buhay mo, kailangan mo ring magbago. Step 2. Gawin ang brutal audit ng buhay mo. Hindi ka uusad kung hindi mo alam ang sitwasyon mo ngayon. Gawin mo to sa loob ng 30 days. Magkano ang pumapasok? Saan napupunta? Magkano sa pagkain, pamasahe, load, bills, utang, at mga paunti-unting gastos na hindi mo napapansin. Makikita mo dyan ang totoo. Hindi totoong walang pera. Marami lang pinupuntahan ng pera mo. Kailangan mo ang malinaw na larawan na yan para makaplano. Step 3. Putulin ang hindi kailangan. Ngayon papasok ka sa survival mode. Balikan mo ang audit. Ano lang ang esensyal? Kuryente, tubig, bigas at basic na pagkain, pamasahe. Yung Netflix, milk tea, online shopping sale, hindi mo kailangan. Ang bilis ng pag-ahon mo ay depende sa kakayahan mong mag-sacrifice. Masakit oo, pero mas masakit ang manatiling kapos habang buhay. Step 4. Maghanap ng kahit anong trabaho para dagdag kita. Ibaba ang pride. Kung walang trabaho, humanap ka. Kahit ano. Kung may trabaho, pinakamabilis na dagdag kita ay overtime, sideline, pagde-deliver sa Grab o Foodpanda, pag-aangkas, online gigs, VA, data entry, reselling. Hindi ito panghabang buhay. Ito ay 6 to 12 months na buhos kayod para mabuo ang foundation ng pag-ahon mo. Step 5. Unahin ang mga utang na may malaking interes. Ito ang modernong tanikala. Kung tumataas na ang kita mo at bumaba ang gastos mo, unahin mo ito. Targetin mo ang utang na may pinakamalaking interes. Isang maling swipe o isang payday loan, ilang buwan ng pag-ahon ang mawawala. Tandaan mo, habang hindi mo hinaharap ang utang, ikaw ang kinakain nito. Step 6. Itabi ang pang-isang buwang emergency money. Ito ang iyong safety net. Isang buwang budget para bigas at ulam, kuryente, tubig, pamasahe, pang-araw-araw na essentials. Kapag may emergency, hindi ka mapipilitang mangutang ulit. Ang ipon hinding luha, proteksyon yan.
Step 7. Mag-upskill para tumaas ang halaga mo. Hindi habang buhay puro overtime. Ang tunay na susi, skills. Libre ang YouTube, libre ang tutorials, libre ang information. Aralin mo ang mga bagay na may bayad. Microsoft Excel, Canva and graphic design, social media management, video editing, basic bookkeeping, online freelancing skills. Kapag tumaas ang skill mo, tataas ang sahod mo. Dito nagsisimula ang tunay na pag-angat. Step 8. Ayusin ang credit history mo. Hindi lahat ng utang masama. Ang masama lang diyan yung may mataas na interes. Para mabuksan ang pinto sa mas favorable na terms, ayusin mo ang credit history mo. Bayaran lahat bago mag-due. Huwag ubusin ang credit card limit. Humingi ng higher limit, pero huwag galawin. Maging consistent sa pagbabayad. Ipakita mo na kaya mong humawak ng pera at magbabago ang tingin ng mga bangko sa'yo. Step 9. Ilipat ang utang sa mas mababang interes. Kapag maayos na ang credit mo, pwede ka nang mag-refinance, mag-balance transfer, o lumipat sa loan na mababa ang interes. Libre ang magtanong sa bangko, at minsan, sila pa ang mag-o-offer sa'yo. Gamitin mo yan para mas gumaan ang bayanin mo. Step 10. Mag-ipon para sa final escape at huwag tumigil. Ito ang pinakadelikadong stage, yung medyo nakaangat ka na. Diyan lalapit ang tukso. Uy, gastos ka na, may pera ka na eh. Uy, bili ka ng bago, reward mo na yan. Uy, pautang naman. Pero tandaan, ang tunay na mayaman, marunong tumanggi. Kailangan mo ng 4 to 6 months na emergency fund. Ito ang pinakasolid mong sandalan. Kapag meron ka nito, dun ka palang totoong laya. At pagkatapos nito, pwede mo nang simulan ang maliit na negosyo, mag-invest o mag-ipon para sa mas pangmatagalang goal. Alam mo ba, 88% ng millionaires ngayon ay self-made. Hindi sila ipinanganak na mayaman. Pinili nilang maging mayaman. Kung kaya nila, kaya mo rin. Kung handa ka ng simulan ng pag-ahon mo, i-type sa comments, simulan na. At kung gusto mo pa ng mga content na tutulong sa iyo umangat, mag-subscribe na sa Aral Yaman TV. Turn on ang notification bell para sa susunod nating episode. Hanggang sa muli mga kaaral, tuloy-tuloy lang ang pag-angat.